Minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po ang panahon na yun. Nung nangyari po yun, saan po kayo napunta? Wala po kasi wala na pong mag-aalaga sa akin eh. Lumayo ako na sa ibang lugar. Palaboy-laboy lang po. Kaya napunta ako sa kalye. Doon ko naranasan na Isang bata kasi hirap po mabuhay. Kasi inasaan ko nun, yung may magbigay lang sa akin na makain. Minsan, dumating yung panahon na pumupunta ako doon sa mga kainan. Tinitingnan ko lang po yung tira na pagkain. Kukunin ko. Pero sinasaktan po ako eh. Pinapalayas ako. Alis ka dyan, may kumakain. Kaya yung ginagawa ko, pumupunta na lang ako doon sa basurahan. Kahit may uod na yung pagkain, dumidikit sa kamay ko. Sinusubo ko yan. Wala pa po akong 9. Natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. Yung basket, nalalagyan ng itlog. Oo. Kumukuha po ako doon, pinupunit ko po yung plastic. Kaya lang pag inauli naman po ako, sampal, ganyan. Oo. Minsan, puno na sila sa akin, dinadala na ako sa kulungan. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Isang itlog lang. Minsan, isang itlog lang. Tapos, Para makakain lang ako. Pag gutom ka kasi talaga, minsan gagawa ka talaga ng paraan. Kasi napunta po ako rito sa Maynila. Andito, nakita ko kasi rito marami pagkain sa basurahan. Yung mga kainan kasi sa labas, may mga basurahan. Oo. Minsan buo pa yung manok. Oo. Kaya di na ako umalis dito. Saan po kayo nakulong? Manila City Jail. Kayo yung tagalinis ng Tagalinis ng dumi. buyonero ang Buyonero tawag po, doon. opo. Kaya lang nung panahon po kasi na yun, ulan CR, yung tao dyan dudumi sa lapag mismo. Minsan may basa, may matigas, may malambot. Ako po yung nakakalungkot pa nga pa nun, hindi ko makalimutan pag sobrang gutom. Pag may nagbibigay sa akin ng tinapay, pinupunas ko lang po sa damit ko. Yung dumi. Tinakain ko po yung tinapay kasi wala po talaga kaming tubig nun. Nung nasa Manila City Jail po ako, tinitingnan ko lang po minsan pag may nangangaral po na salita ni God doon sa loob. At hindi din po ako naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mo kasi sa akin na merong Diyos, hindi po ako naniniwala. Katuwiran ko kung totoong may Diyos bakit ganito yung buhay ko? Kaya alam minsan, pag nagsasalita siya, sabi niya, totoong merong Diyos. Totoong may gumawa ng mundo. Hanggang sa dumating yung panahon na, kasi kahit anong gawin mo sa loob ng kulungan kasi kwadrado lang yan Naririnig at naririnig mo. Naririnig at naririnig mo talaga. Minsan sabi niya, kahit gaano karami yung kasalanan, andang ipatawad ng Diyos ang lahat ng iyan. Nung sinabi niya yun, tinignan ko yung sarili ko kung may pinakamarumi. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Kasi nabuhay po ako sa pagnanakaw Kasi nungalingan, kasamahan. Hanggang sa naisip ko, sabi ko, kung totoong mayroong Diyos, ang dami naman tao Bigla akong napayuko. Tumingala ko, yumuko ako. Umiyak ako. Kung totoo kang Diyos, imposible. Imposibleng ano? Nakikita mo naman siguro ako, kilala mo naman siguro ako. Oo. Ang daming tao, nakakadamit, nakakakain na maayos. Bakit ikaw? Sabi ko, bakit ako hindi? Maawain kang Diyos. Tawaan mo naman ako. Doon po ako nag-umpisa po talaga na paturo magbasa ng Bible. At ano pong naging epekto nun sa inyo? Nung nagbabasa na po ako, lagi ko nang niyayakap yung Bible ko. Sabi ni Commander Steve, ito si Nestor, lagi ito nagbabasa rito ng Bible. Pinakilala ko sa mga tao. Si Nestor ngayon, kung may uto si Nestor sa inyo, sundin na lang nyo. Hindi na siya pwede rito utusan. Ang gagawin na lang niya mananalangin sa Diyos kung babasa ng Bible. Ang sabi ko na lang kay God, Lord, hindi kita kilala. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, unti-unti na kita nakikilala. Sabi ko, patawan. Patawarin mo ako sa kanya. Kasi yun na po yung magiging papel ko, magbasa na lang ng Bible, manalangin. Ginawa ko yun. Nagbasa po ako ng Bible noon. Napansin ko na lang po, doon sa loob ng kulungan. Wala na po akong trabaho. Matagal na niya kayong pinatawad. Sabi ko, salamat. Nung bumalik yung pastor doon, sumabay po yung BJNP pumasok. At sabi meron na daw po akong
hearing. Na mayigit 2 taon na po ako walang hearing. Sinabi ko, Lord, salamat. Lumuhod po ako, humiyak ako. Sabi ko, ayaw ko na magkasala. Sabi ko, grabe, napakabuti ni God. Napansin ko na lang po yung BJNP na tumutulo po yung luha niya. Tinapik niya ako. Sabi ni Star, sabi ko, sir, bakit? Grabe yung Diyos, sabi nga. Grabe si God. Sabi ko, sir, bakit? Nandito yung release paper mo. Lalabas ka na ngayon. Pwede ka na lumabas.